Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay panibagong araw na naman at nasa ikalawang linggo na po tayo at lesson 2 na po tayo ng ating pong class 2R. Pero bago po tayo magtungo sa ating pong lesson 2, magbalik tanong po muna tayo sa ating pinag-aralan noong unang linggo. So noong unang linggo po pinag-aralan po natin sa lesson 1 kung paano po natin matutuklasan ang paglagong spiritual sa ating pagsunod sa Panginoong Hesus. So nalaman po natin na ang paglagong spiritual po pala ay hindi madali. So nalaman natin na mayroong tatlong katotohanan sa ating paglagong spiritual. Una, ito po ay hindi automatic. Pangalawa, ito po ay dumadaan sa isang proseso. At pangatlo po, ito ay nangangailangan ng disiplina dahil hindi madali ang paglagong spiritual na gusto nating mangyari sa ating pong pamumuhay. So ngayon po, mas mag-dig in pa po tayo sa ating pong paglagong spiritual sa ating pong lesson 2. Ngayon pong araw ay pag-aaralan natin ang patungkol sa Biblia. Sino po ba dito ang mga may Biblia? Marahil lahat naman po tayo ay may Biblia. At kung wala ka pang Biblia, kapatid, maaari kang humingi sa ating pong lokal na simbahan, sa ating pong mga elders sa church kung sino ang pwedeng gawin upang tayo ay magkaroon ng personal nating Biblia. So ngayon po, bago tayo magtungo sa lesson 2, pwede po bang anyayahan kong bawat isa na manalangin sa oras na ito. Ama namin makapangyarihan sa lahat, purihin ka, dakilain ang pangalan mo sa oras na ito kami po'y lumalapit sa iyo, humihiling ng karunungang nagmumula sa iyo. Lukubang mo kami ng iba ng Espiritu, Panginoon, at patuloy na magkaroon ng kaunawaan, kaliwanagan, Panginoon, sa aming pagsunod sa iyo, sa mga nais pa namin matutunan sa iyo, sa mga dapat pa namin matutunan upang kami ay lumago o magkaroon ng paglagong espiritual, Panginoon. Pagliwanagin mo, Panginoon, ang aming isipan, ang aming puso, Panginoon, sa aming pag-aaralan sa oras sa ito. Nawa po, meron pong panibagong matutunan ng bawat isa sa aming pong lesson sa araw na ito. And I pray for the victory of this lesson, Panginoon. Maraming salamat po in Jesus' name. Amen. So ngayon po, dako tayo sa verse po natin patungkol sa Biblia. Sabi po in 2 Timothy 3:16-17, lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Napakarami po na nagtutulong sa atin ng Biblia. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kung nais po natin sumunod sa Panginoon, isa po sa pinakamagandang tool, kagamitan, instrumento na panlaban po natin, pwede nating maging alas sa ating mga kalaban ay ang salita mismo ng Diyos o ang Biblia. Okay po, so marami po siyang maitutulong sa atin, katulad na lamang po ng nabanggit kanina sa ating verse. So dito po, aralin po natin ng 6 na paraan kung paano po ba natin mauunawaan ang Biblia. So una po, sabi dito, paano ba makinig ng salita ng Diyos? So paano po ba tayo makikinig? Paano tayo magkakaroon pa ng kaalaman patungkol sa Biblia? So una po, meron pong pamamaraan para po mapakinggan natin ang salita ng Panginoon. Sabi dito in Romans 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang makakapakinig lamang kung mga ngaral tungkol kay Kristo. So, ang isa sa dapat po meron tayo, disiplinahin natin ang sarili natin patungkol po sa paraan ng pakikinig. Okay po? So, hindi tayo magkakaroon ng kaalaman, hindi tayo lalalim sa pagkaunawa sa salita ng Panginoon kung hindi po tayo makikinig. Unang-una po sa lahat, kailangan po natin makinig. So, meron pong mga pamamaraan o paraan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi marami po sa atin, maybe malabo na yung mata mo o nahihirapan kang magbasa. So, sa paraan po ng pakikinig, doon po tayo pwede pong makapag-aral ng salita ng Diyos o ng Biblia. So, mga paraan ng pakikinig ng salita ng Diyos ay ang Biblia sa tape. So, meron na po tayong mga Biblia or Bible, iba't ibang kahit anong version ng po yan, meron na po tayong ready-made na mga cassette tape o mga tape o mga CDs na kapag pinlay po natin, nilagay po natin sa player po, pag pinlay po natin, automatic na po, maririnig na po natin na binabasa yung from Genesis to Revelation, kung ano man po yung nais natin basahin po, or rather pakinggan sa ating pong Biblia. Pwede na naman po tayong makapakinig ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng mga gawain at pag-aaral po sa ating simbahan. Katulad na lamang po ng Sunday services po natin. Yan, isa po yun sa paraan na tayo po ay napupunan at nakakapakinig po tayo ng salita ng Panginoon. Every time na meron po magsasalita sa harap,
may magpipreach, may magba-Bible study. Yun po ang ilan sa mga pamamaraan para tayo ay makapakinig ng salita ng Panginoon. Pangatlo naman po ay meron naman po tayo mga bukod sa Bible po, yung mismong Genesis to Revelation ay nasa tape na po. Meron din po tayong ready-made na mga preaching, okay po, mga pag-aaral sa Biblia, mga Bible studies na naka-record na rin po sa tape or nasa tape na rin po siya. So, pwede na lang po natin siyang i-play. Okay po? At meron din po tayo mga guro sa TV at radyo. At lalong-lalo na po sa panahon po natin ngayon dahil po nasa pandemic time po tayo at nasa makabagong panahon na po tayo na uso ang teknolohiya, hindi na lamang po natin mapapakinggan ang preaching, ang Bible po natin sa cassette tape, sa CD, pwede na rin po natin siyang mapakinggan and at the same time mapanood sa internet, sa Facebook, sa YouTube, or sa TV kapag po din-download po natin siya kung meron po tayong mga smart TV sa bahay or kahit sa cellphone lang po. Yun po ang ilan sa mga pamamaraan para tayo ay makapakinig ng salita ng Panginoon. At sa mga tatay po natin, di ba, yung mga nakasanayan na po na makinig sa radyo, meron din po tayo mga preachings, meron din po tayo mga Bible na pwede natin, Bible verses na mapapakinggan po natin sa TV at sa radyo. Kaya lang po may problema. Ano po yung problema? Okay po, nakakalimutan natin ang 95% ng naririnig natin makalipas ang 72 hours. Po, isa po yan sa problema natin. Ilan mo ba equivalent ng 72 hours? Kasi equivalent 2 to 3 days. Sabi niya, kapag daw po tayo ay nakakapakinig ng salita ng Diyos, nakakapakinig ng Biblia, nasa recorded po siya. After 3 days po, yung mga napakinggan po natin, hindi natin lahat naaalala. 5% lang po ang naaalala natin and the rest, 95%, nakalimutan na po natin. Iyon po ang isa sa problema kung bakit marami sa atin ang hindi naaalala o nakakalimut o hindi natatandaan kung ano po ba yung mga pinag-aralan, ano po ba yung mga napakinggan natin nung nakaraan pa o kung kailan man po natin siya pinakinggan. So, kailangan po natin balikan pa siya ulit. So, paano po ba papaunlarin ang iyong pakikinig? Paano po ba tayo paano natin i-enhance yung ating pong pakikinig? So, meron po tayong ilan sa mga kaparaanan. Una, maging handa at magkaroon ng kagustuhan na makinig sa Diyos. Amen. Okay po? So, hindi po magkakaroon ng epekto ang pakikinig natin kung tayo personal ay hindi handa. Hindi natin gusto yung ginagawa natin. So, first and foremost po, para po tayo ay matuto, para po tayo ay makapakinig ng maayos, dapat tayo ay handa. Ready, kumbaga. Hindi yung parang napilitan lang po tayo. Sabi nga po sa awit 119 verse 103, Jesus, or sabi saan, makinig ang may pandinig. Sabi dyan sa Lucas 8:8. Okay po, at sabi naman po sa awit 119:103, okay, tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kaysa pulagya o lasang tinataglay. Totoo po, every time na hindi lang po ako makapagpatuloy nito, every time na makakapakinig tayo ng salita ng Panginoon, marami po tayong mapupulot na aral dyan, maririmind tayo, makakapag-reflect po tayo, makukonvict po tayo at the same time, katulad na nabanggit po kayo na sa 2 Timothy 3:16-17, di ba, makukorek po tayo sa mga mapapakinggan po natin salita ng Panginoon. So, kailangan po natin, dahil meron tayong tenga, sabi sa Lucas 8:8, makinig po tayo dahil meron tayong pandinig sa lahat ng pagkakataon. Second po na way o pamamaraan, iwasan ang mga kaisipang magiging hadlang sa pakikinig sa Diyos. Iwasan po natin yung mga reason o yung mga posibleng maging dahilan o hadlang para po hindi tayo makapag-focus dun sa pinapakinggan po natin. Ano po yung mga halimbawa ng mga nagiging hadlang? Okay po, ito po yung sarado yung ating isipan. Lumilipad ang ating isipan o kaya di na may abalang isipan. Aminin man po natin o hindi. May mga pagkakataon na kapag umatin tayo ng church, nakikinig tayo ng preaching, nakikinig tayo sa Bible study, may mga pagkakataon po na lumilipad ang isip natin, may mga pagkakataon na tuliro po tayo, abalay isipan natin, nandyan si pastor, nandyan yung nag-Bible study sa atin, pero yung isip natin lumilipad. Nasa utang, nasa bayaran sa bahay, kung saan-saan po napupunta. Okay po, saradong isipan, posibleng natatakot po tayo or meron tayong masamang dinaramdam, kaya hindi tayo makapag-focus, hindi tayo makapakinig ng maayos sa salita ng Panginoon. Yung lumilipad na isipan,
Nagtatanong, parang ito yung katanungan na handa ba akong makinig sa sasabihin ng Diyos sa akin? Ready ba ako? Baka mamaya hindi ko kayanin yung sasabihin ng Diyos sa akin. O palang isipan, ito yung masyado tayong nag-aalala sa lahat ng mga suliranin natin sa buhay, sa mga bagay na pinagtutuunan natin ng pansin sa ating pong buhay. So ito po yung mga dahilan na dapat nating alisin o aralin po nating kontrolin para po tayo ay makapakinig ng maayos ng salita ng Panginoon. Pangatlo pong paraan is ipahayag ng anumang kasalanan sa iyong buhay. Kasi somehow po posibleng ito isang hadlang para hindi tayo makapakinig o hindi natin mapakinggan ng maayos yung salita ng Panginoon, hindi natin marinig ang Diyos dahil po sa kasalanan po natin. So ipahayag po natin o mag-confess po tayo ng ating po mga kasalanan. Kaya nga po sabi dito sa Santiago 1:21, kaya talikdan ninyo ang anumang maruruming gawa at alisin ang masasamang asal at buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos. So kasi posible pong yun ang nagiging hadlang. So kailangan po nating umamin sa ating pong mga kasalanan. Mag-confess po tayo sa Panginoon. Pang-apat po, isulat ang mga bagay na iyong naririnig. Okay po? So kaya nga, dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanan naririnig natin upang hindi tayo maligaw. So dito po, take note po sa number 4 po natin, isulat ang mga bagay na iyong narinig. Ito po yung palagi narinig natin sa mga MC po natin na before po mag-start ng preaching, sinasabi ng mga MC natin, ihanda na po natin ang ating puso, ang ating isipan, ang ating pandinig, and at the same time yung ating pong Bible, ballpen, at notebook. Okay po, sobrang napakahalaga po, importante po na meron po tayong ang spiritual notebook na tinatawag. Ako po personal, nakabukod po yung spiritual notebook ko, sa devotional notebook ko, and even sa mga meeting notebook ko. Okay po, so mahalaga na meron po tayong notebook para po sa salita ng Panginoon. Para every time na meron po tayong maririnig, i-jot down po natin, isulat po natin, para pwede po natin siyang balikan. Pwede natin aralin ulit. Pwede po natin balikan ulit yung mga naisulat natin doon po sa ating spiritual notes. So napakahalaga na meron po tayong notebook every Sunday. Hindi lang po Sunday, but all of our life as we follow Jesus. So kailangan meron po tayo niyan. Panglima po at huli, isagawa ang inyong naririnig. Okay po? So hindi lang sapat. Okay po? Let's say handa po kayo, nakikinig nga kayo, nagsusulat kayo, meron po kayo nag-jot down notes po kayo, wala naman kayo sama ng loob. So ano lang po mga alalahanin, lumuan naman po. Kaya lang po, hindi naman po natin isinasagawa o isinasapamuhay yung mga napapakinggan natin. Wala din pong saysay yung mga ginawa natin simula nung una hanggang doon sa ika-4. Pero wala na po siyang halaga. So napakahalaga na dapat po lahat ng napapakinggan natin sa loob ng simbahan, sa ating pastor, sa mga leaders po natin, dapat po atin po ina-apply, isinasapamuhay, ginagawa. Kumbaga parang hindi po sapat na nakikinig lang po tayo. Diba? Sabi, action speaks louder than words. Hindi po sapat na sabihin mo, nagbabasa naman ako ng Bible eh. Nagpe-pray naman ako. Nakikinig naman ako kay pastor. So, kailangan nakikita po. So, dapat isinasagawa po natin o isinasapamuhay po natin. Okay po? Kaya sabi sa Santiago 1:25, ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng utosang sakdal at nagpapalaya sa tao, ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng iyong gawain. So, pagpapalain po pa rin tayo ng Panginoon every time na ginagawa po natin yung mga bagay na dapat po talaga natin ginagawa. Okay po? So, punta po tayo sa pangalawang paraan. Paano po ba natin maunawaan ang salita ng Diyos? Una po, kailangan po natin paunlarin yung ating pakikinig. Yun po yung unang paraan po para po magkaroon tayo ng mas malalim na pagkaunawa sa salita ng Panginoon. Ngayon naman po, paano babasahin ang salita ng Diyos? Ito po kasi sa una inaral natin sa paraan ng pakikinig. Okay po? Pangalawa, paano naman natin siya babasahin? So sabi dito sa Pahayag 1:3, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa mga hulang inihahayag nito at tumutupad sa nasusulat dito. So mapalad daw po tayo, blessed daw po tayo dahil binabasa natin yung Biblia sa lahat ng pagkakataon, araw at gabi. Okay po? So sabi dito, gaano po ba dapat basahin ang salita ng Diyos? Gaano po bang kadalas dapat nating basahin ang salita ng Diyos? Ang sagot po, araw-araw. Okay po? So araw-araw daw po dapat nating binabasa ang salita ng Panginoon. In Deuteronomy 17:19 sabi po dyan, at babasahin niya araw-araw upang magkaroon siya ng takot kay
Yahweh. So kasi ang Biblia po napaka-updated po niyan. Never pong naluma, never pong napaglipasan ng panahon ng Biblia kung ano ang pangailangan po natin, minsan po lahat ng kasagutan. Okay po, sasabi saan, kailangan natin siyang basahin araw-araw para tayo magkaroon ng takot kay Yahweh o sa Diyos po mismo. Kasi doon natin malalaman lahat. Lahat ng tama, lahat ng mali, lahat ng dapat ng ginagawa natin sa hindi natin dapat ginagawa. So meron pong suggestions dyan kayong makikita sa mga notebook po ninyo dito po sa kopya po ninyo. Meron po kayong suggestion na makikita dyan o mga mungkahi po para daw po magkaroon tayo or mas matuto tayo paano ba natin pabasahin yung Biblia. So mungkahi lang po dyan, dapat po natin siyang basahin or pwede din siyang basahin na meron pong sistema. Meron po tayong meron tayong schedule kung paano natin siya babasahin at meron tayong sarili nating pamamaraan kung paano natin siya babasahin. It varies po. Depende po sa inyo. Depende po sa nakasanayan ninyo at sa gusto ninyong paraan ng pagbabasa. Pero ito, puro mga suggestion lang po. Pwede po kayong magkaroon ng sistema. Pwede, magbabasa ako tuwing gabi, tapos pag nagbasa ako, highlightan ko lahat or magbubukod ako ng notebook sa mga memory verses ko. Depende po. So, kahit po dito, magkaroon ng sistema, basahin ito sa iba't ibang salin. Isa po sa napakahalaga din kung dapat natin matutunan ay hindi lang dapat tayo, although okay lang naman po na magbasa tayo ng isang version lang po ng Bible. Kung gusto niyo pong Tagalog lang po, okay lang naman po. Pero kapag po tayo, pag gusto nating lumalim pa po sa Panginoon, importante din po na matutunan natin basahin yung ibang salin. Kasi may iba pong nabasa natin sa Tagalog na kapag binasa natin sa English o sa iba pa pong salin, mas nagkakaroon tayo ng paliwanagan na, ito pala yung side nung sa ganitong version. So, mas nanilinaw po siya sa atin, mas nagkakaroon tayo ng kaalaman. Pwedeng NIV, ESV, Tagalog version, King James version, marami po tayong version ng Bible, nasa sa inyo po kung saan po kayo komportable. Guhitan o i-highlight ang mga pangunahing talata. Yung mga gusto po ninyong i-highlight, sa tingin ninyo, ay nag-reflect to sa akin, tumama to sa akin, gusto ko itong kabisatuhin. Pwede nyo pong i-highlight, guhitan, pero wag lang po pwede pang guhit po ninyo kasi hindi nyo na po makikita yung nakasulat. Okay po. So kung ako ay magbabasa ng humigit kumulang, sabi dito, 15 minuto o 15 minutes, sa isang araw, mababasa ko ang buong Biblia sa loob ng isang taon. So, sino mo ba dito yung matagal ka ng, sabi natin, Kristiyano ka, pero hindi mo pa natatapos basahin ang Biblia? Sino dito yung prayer mo, mabasa mo siya simula Genesis hanggang Revelation in a year? Ako lang po ba? Okay, so dapat lahat tayo bilang mga Kristiyano, nabasa na po natin yung Biblia. So, para po sa mga nagpapasimula, sabi dito, suggest na lang naman po, kung tayo ay tuloy-tuloy, araw-araw na magbabasa, in one day po, 15 minutes, okay po, 15 minutes kada araw kung tayo ay magbabasa ng Biblia. Sa loob ng isang taon, mababasa po natin ang buong Biblia po mismo. 15 minutes lang po ang ilalaan natin para kung matapos natin ang buong Biblia. So dito, makita mo nyo siya sa mungkahi dyan, meron pong isang plano ng pagbabasa ng bagong tipan sa loob ng 30 araw. So 30 days lang po yung simula Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 and 2 Corinthians, Galatia, Philippos, 1 Timothy, 2 Timothy, Hebrews, Santiago, 1 John to 3 John, Revelation. Okay po, so meron pong suggestion dyan. Kapag po sinunod po natin yung 15 minutes and 30 days pa lang po. 30 days pa lang po, o kung medyo sisipagin po tayo, matatapos po kaagad natin yung 30 days, yung bagong tipan pa lang po. Okay po, so nasa sa inyo po yan kung gusto po ninyo matapos talaga. Nasa sa sistema po niyo. Suggestion lamang po ang nandito. Sunod po, pagtatalang nabasa sa Biblia. So pagtatala, ibig sabihin isusulat po natin, ililista po natin yung mga nababasa po natin. May mga instances na may mga tao pong ganito. So bukod sa i-highlight nila, gusto nila isusulat pa po nila. So pwede din naman pong ganun. Kapag nabasa mo ng isang kabanata, markahan ito ng linyang pahilis. Kaya gumamit ng ibang kulay kung mababasa mo uli ang talata sa pangalawang pagkakataon. Sa gilid ng bawat aklat ng Biblia ay isulat ng petsa kung kailan mo ito natapos basahin. Kaya nga po mayroong mga kapatid tayo o mayroong mga Kristiyano na kapag tinignan mo yung personal na Biblia po nila, napakarami pong sulat. Kung parang may punong-puno na nga ng sulat ang Biblia,
nagkaroon pa ulit ng sulat. Kasi ganun ka-importante sa kanila yung verse ng kaya sinulatan din po this. Pwede naman po. Okay po, pwede po nating markahan para po matandaan po natin yung ating pong mga memory verses, yung mga gusto po nating tandaan sa Biblia. Dako po tayo sa pangatlo. So una, mungkahi po para mas matuto pa po tayo sa pag-alam po sa Biblia. Yung mga pamamaraan po natin is pag-ibayuhin po natin ang ating pong paraan ng pakikinig, paraan ng pagbasa sa Panginoon. Pangatlo naman po, dito tayo, paano pag-aaralan ng salita ng Diyos? Paano makikinig, paano mabasa. Ngayon naman po, paano natin pag-aaralan ng salita ng Diyos? Sabi ko sa Gawa 17:11, at sinasaliksik araw-araw ang kasulatan upang tingnan kung totoo nga ba ang mga sinasabi niya. So, para po hindi tayo maligaw, para po hindi po tayo ma-brainwash ng mga mapapakinggan natin iba pong mga sekta o religion man po o meron man tayong mga usap, para hindi po tayo tawag dito mawala okay po sa ating po pinapaniwalaan lalo na po dito sa ating simbahan. Kailangan po natin magsaliksik araw-araw sa Biblia. Mas matuto pa po para every time na meron po tayong may encounter ng mga ganong bagay po o tao, meron tayong kaagad pambala kasi nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. 2 Timothy 2:15, pag sumikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. So, dapat po nating matandaan din po dahil alam natin kung paano po natin basahin ang Biblia, alam natin ibig sabihin, natututo po tayo sa church. Kailangan, kung ano po yung narinig natin sa church, ano narinig natin sa leader natin na tamang pagpapaliwanag, yun din po ang ipapaliwanag natin. Doon sa mga may encounter po natin, mga bagong Christian o mga gusto po sumunod din sa Panginoon. Okay po, tuloy po tayo. Ang pagkakaiba ng pagbabasa at pag-aaral ng Biblia ay ang paggamit ng panulat. So, panulat po ang sagot dyan. Sabi, ang pinagkaiba daw po ng pagbabasa sa pag-aaral ng Biblia ay ang paggamit ng panulat sa iyong pag-aaral. So, dito po, panulat kasi po, di ba kapag nagbabasa ka, ano lang po, tawag dito, browse lang, matanang po natin yung pinapagana natin. Yun lang po yung tapos lipat ng page, tapos basa ulit, may matatapos yung ating pong comprehension. Pero kapag po tayo ay mag-aaral, bukod sa magbabasa ka na, may comprehension din po, tapos kailangan pang magsulat, todo aral po talaga dapat tayo. So, isinusulat na po natin kapag po tayo ay nag-aaral. Unlike with pagbabasa po, basa lang po talaga. Okay, so meron po dito suggestion ulit po. So, suggestion o mungkahing babasahin para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, ito po, yung mga nakalista po saan, the personal study Bible, life application Bible, best topical study Bible, yung mga nansan po na sunod-sunod, makikita niyo rin naman po sa kopya niyo yan. Yan po yung 12 iba't ibang paraan upang ipaliwanag ng simple sa atin at detalyado ano po bang ibig sabihin ng Biblia, para saan ang Biblia, para saan ang aklat ng buhay, or ganyan po. So, makikita po natin, mapag-aaralan po natin. Kung gusto niyo pong basahin yung mga aralin po na yan. So, mga libro po iyan. Kung gusto niyo mas lumalim pa po. Suggestion lang naman po kung gusto niyo po. Okay po, ako po tayo sa pang-apat. Paano magsasaulo ng salita ng Diyos? So, una, paano kung makikinig, paano magbabasa, pangatlo, paano mag-aaral, pang-apat po, paano naman po tayo mag-memorize? Paano natin isasaulo ang salita ng Diyos? Kasi diba may mga kakilala tayo na parang lahat na ng ata ng salita sa Biblia, kabisado niya. Paano niya kaya nagagawa yun? So, paano nga po ba? Paano po kaya? Aralin po natin. Sabi dito sa Kawikaan 7:23, ang utos ko ay sundin mo upang mabuhay ng matagal. Turo ko'y pahalagahan, parang mahal mong pananaw. Ito'y itali sa iyong mga kamay at sikapin mong matanim sa iyong isipan. So, sabi sa Proverbs, so napakaano po, di ba? Kung kailangan itali sa bewang, sabi dyan, kung kailangan pong ilagay po sa ating puso, sa ating isipan. So, kailangan po natin gawin yung mga bagay na para mas lalo pa po natin maunawaan ano ba yung salita ng Panginoon, para po siya saan. At the same time, na-apply din po natin sa buhay natin. Pero hindi po literal na itatali natin sa bewang, ha? Pero may mga literal po na gawain po na na sinasabit sa dingding, para po, pag pumunta ko ng CR may verse, pag pumunta ko ng kusina may verse, pagpasok ko ng pinto may verse. So, sa lahat na lang yung bahagi ng bahay, meron pong verse, para mas matandaan. So, suggestion po iyon, makikita din po natin dito iyon. So, tuloy po tayo. Sabi dito, may kapakinabangan
ng pagsasaulo ng kasulatan. Ano po ba yung benepisyo ng pag-memorize ko o pagsasaulo po ng salita ng Diyos? Una, tinutulungan ako netong mapaglabanan ang tukso. Amen. Okay po, gamit ang salita ng Panginoon, meron na tayong panglaban sa mga kaaway, sa mga enemy. So, totoo yung sinasabi dun sa kanta na hindi totoo pala, sorry po. Hindi totoo yung sinasabi dun sa kanta ni Imelda Papi na, "O tukso, layuan mo ako." Hindi po lalayo yung tukso sa atin ng pusa. Kailangan tayo yung lalayo at bukod sa paglayo, dapat meron tayong paglaban. Meron tayong panlaban. Okay, doon po sa tukso na isa po sa mabisang panlaban po natin sa tukso ay ang salita ng Panginoon. Remember the time when Jesus was also tempted. Okay, nung siya po ay nag-aayuno. Tinempted po siya ni Satan nung araw na yun, pero ano po yung palagi niyang panlaban? Ayon sa salita ng Panginoon, ayon sa kasulatan. Okay, tapos nagbabanggit ang Lord ng mga verses sa Bible. Yun yung nagiging panlaban niya dun kay Satan. At tayo din po para mapaglabanan at kapag tagumpayan natin yung mga kaaway, even yung mga tukso, kailangan po natin magsaulo ng salita ng Panginoon. Pangalawa po, tinutulungan ako netong maging matalino sa paggawa ng desisyon. Amen. Every time po na meron po tayong mga plano, pangarap, may mga desisyon po tayo at pagpili na gagawin sa buhay po natin. Isa din po sa magandang bagay at importanteng dapat natin matutunan ay yung lagi po natin sinasangguni ang salita ng Panginoon. Dahil, sabi nga rin po sa Biblia, di ba, palagi po tayo nagpaplano, ang daming balak ng tao, pero palaging yung plano ng Panginoon niya natutupad. Diba? Nasa kamay pa rin ng Panginoon ang huling desisyon kung ano ba yung mangyayari sa atin. Kung matutupad ba yung pangarap natin, yung plano natin, yung desisyon natin, mangyayari ba siya? Nasa kamay ng Panginoon. So, importante po na every time na meron tayong desisyon, mga plano po, lagi po natin sangguniin ang salita ng Panginoon para po sa mga bagay. At makikita po natin na, ay, siguro ayaw ng Lord kasi nakita ko sa ganito. Pero it's not literal po. Sometimes po, kailangan po natin gagawin literal ang lahat ng mababasa natin sa Biblia. Hindi po, halimbawa po, Lord, gusto ko na magka-girlfriend. Halimbawa lang po, gusto ko na magka-girlfriend. Tapos, nagbasa ka ng Biblia, pagbuklat doon, ang sinabi doon, may the Lord's grace be with you. Si Grace! So si Grace, magiging sa akin na si Grace. Si Grace yung pangalan ng magiging girlfriend ko. Hindi po. Okay po. Let's take note of this. Hindi po lahat ng mababasa natin is gagawin natin literal, i-apply natin literal sa ating po buhay. So, kailangan pa rin po natin ang masusing pang-unawa po sa lahat po ng babasahin po natin. Pero yung mahalaga na sangguniin natin ang Lord sa bawat desisyon sa salita ng Panginoon. Pangatlo, pinapalakas ako nito kung ako ay nanghihina. Amen. Kapag kailangan po natin ng kalakasan, nanghihina tayo, kailangan natin mapalakas ang loob natin, ang isipan natin, nawawalan na tayo ng kumpiyansa sa sarili. Lahat po yan ay makatatagpuan din natin sa mga verses sa Bible po, makikita natin sa lahat. So, napakalaga po na tayo po ay nagsasaulo ng salita ng Panginoon. Para po kapag kunyari po, nanghihina tayo, sabi sa ganitong verse, I can do all things through Christ who strengthens me. Okay po, so mapapalakas tayo na hindi, sabi sa Bible ganito. Okay po, so nakakatuloy para mapalakas po tayo. Pang-apat po, inaaliw ako nito kung ako ay nalulungkot. Amen. Every time na hindi naman po talaga palaging masaya ang buhay. So may mga pagkakataon na malulungkot po tayo. So kung yun po na nagiging way po siya or nagbe-benepisyo po sa atin na nabibigyan tayo ng kalakasan, pinapalakas yung loob natin, tinutulungan tayo sa mga tukso, laban sa tukso, tutulungan tayo sa mga desisyon natin, inaaliw din po tayo kapag tayo ay dumarating sa puntong nalulungkot po tayo. Meron po tayong mga verses na makikita din po saan, mga pampalakas din po. And last po, sinutulungan ako nito magpatotoo sa di mananam palataya. As said in 1 Peter 3:15, humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyong pag-asa. So every time na meron pong mag-a-ask sa atin, sino ba si Lord? Sino ba yung Lord? Diyos na pinaglilingkuran mo? Bakit mo siya mahal? Bakit mo siya sinusunod? O kung meron tayong makausap na sino man po na hindi naniniwala o wala man pong Diyos, mahalaga na matutunan po natin ito para kaya po nating ipaliwanag sa kanila. Pero wag po abot sa debate po, kaya po nating i-share din sa kanila paano po yung share na kung paano po tayo na-share ng mga taong nag-share po sa atin at tayo po ay nakakilala sa Panginoon. So, ganoon din po ang ating gawin. So, marami pong benepisyo. Bukod po dito sa mga nabanggit, marami pa pong benefits sa atin.
ang pagsasaulo ng salita ng Panginoon. Ngayon, tuloy po tayo. Sabi doon, kailan ba dapat ako magsaulo ng mga talata? Kailan ba po ba tayo dapat mag-memorize? Okay po, so meron pong nakalista dito. Una po, sa oras na tayo ay nakikipag-ugnayan sa Diyos o during our quiet time. Amen. Kapag tayo ay magde-devotion, ito yung time na tahimik po lahat, gusto mo quiet lang, kaya po quiet time. Depende pa rin po sa tao, it varies pa rin po sa inyo. Meron pong nagka-quiet time ng madaling araw, quiet time sa gabi, quiet time sa umaga, depende po. Depende po sa environment po natin, depende po sa inyo kung kailan kayo available. That's the time when you can set your quiet time po. And then habang may hinihintay o libreng oras, pwede din po tayo mag-memorize kapag wala na po tayong ginagawa. Tapos sa mga gawain po, pwede po tayong mag-memorize ng mga verses. Or bago matulog, pwede po tayong mag-memorize po. So dito sabi, paano magsasaulo ng isang talata? So meron po ulit mga mungkahi o mga suggestion. Meron tayong 12. Pumili ng isang talatang nangungusap sa inyo, pero meron nagre-reflect sa inyo. Kunyari po, John 3:16. Banggitin ang teksto bago at matapos ang talata. Okay po, so paulit-ulit niyo po siya. Basahin ang talata ng malakas at paulit-ulit. Itala ito, pwede niyo po siyang isulat, ilagay sa isang bond paper or colored paper, kayo pong bahala o sa notebook. Hatiin ang talata sa parirala, may mga phrases po. Kunyari po yung John 3:16, masyado siyang mahaba. Para ma-memorize mo siya, dahil hindi mo siya kayo memorize sa isang buo kaagad, para ma-memorize niyo po siya, pwedeng hatiin niyo po yung per parirala po o phrases po, puputol-putulin niyo po siya. Hindi niyo po siya bubuin para po hanggang sa makabisado niyo siya. Or bigyang diin ng mahalagang salita kapag binabanggit ang talata. Okay po kanya pag tayo ay nagpinend. Pero kung medyo, pwede po meron tayong didiinan, bibigyang diin po na salita ng Panginoon. Tapos all throughout po pwede tayong mag-memorize. Kahit isang word naman po, nasa sa inyo po yun. Isulat, pwede din pong isulat ang talata at puro isa-isa ang mga salita. Pwede din naman po ganon. Kung ayaw niyo po ng perparehala, isulat niyo po siya ng buo, tapos ulit-ulitin niyo po, tapos kung hanggang saan na po kayo nakaka-memorize, bubunin niyo po yung line na yun. Ibig sabihin yung susunod, hindi niyo pa na-memorize. Hanggang saan makabisado niyo po. Bibinubura-bura po kayo unti-unti. 7 po yung sulat ang talata sa isang flashcard. Pwede pong yung mga flashcard, yung may magkakat lang po kayo ng cards, tapos din niyo po isusulat, tapos per piece po yun. Okay po, pwede pong gano'n. Or pwede din naman pong laging dalhin ng card na ito upang mapagbalik-aralan. Okay po, so pwede din naman pong yan dadalhin niyo yung notebook niyo o yung mga cards, yung mga kinakabisado po, dalhin niyo po siya kahit saan para lagi niyo po siyang natatanda or pwede niyo pong maaral ulit. O ilagay ang mga talata sa lugar ng inyong bahay sa madalas mong makita. So pwede pong gano'n din po sa bahay namin. Ilan sa mga kapatiran natin, mga ganito po sila. Pero nasa dingding, may nasa kwarto, may nasa pisame, may nasa banyo, may nasa kusina, kahit saan po para every time na sila po ay pupunta sa kahit saan. Meron po sila na-memorize na Bible verse. Next po, sikaping banggitin ng talata ng walang mali. Of course, dapat po yun. Wala po dapat mali. Hindi po tayo pwede magdagdag o magbawas ng salita ng Panginoon. Maliban na po kapag po tayo ay nagpa-paraphrase. Maglapat ng isang musika sa isang talata, sumulat ka ng isang awit. Pwede naman po iba dito ginagawa kong pakanta. Okay po sa school, madalas na ginagawa. Pero in some ways, isa po siya sa maganda din pong paraan. Kasi di ba po, may mga pagkakataon na yung kanta kahit hindi natin siya aralin, na may memorize po natin yung isang kanta o bagong kanta. Kasi palagi natin siyang narinig. Meron kasi siyang tono. So ganun din po, pwede natin i-apply po yung sa verse. Pwede po natin siyang gawing pakanta. Next po is humanap ng kapareha at itama ang isa't isa. Pwede pong magkaroon ng partner, hanap ka ng partner mo, best friend mo, kaibigan mo, kung sino man mo. Tapos memorize ka sa harap niya para malaman niya kung saan ka napunta, kung mali ba o hindi. Or kung sa islan lang po ito sa paraan kung paano po ba tayo magsasaulo o mag-memorize ang salita ng Panginoon. So, sabi dito, mungkahi sa pagsimulang magsaulo, 2 bagong talata sa isang linggo. Suggestion lang po para mas lumali pa po tayo, madagdagan yung mga Bible verses natin na alam, hindi lang po John 3:16. Sa isang linggo, pwede po tayo mag-memorize, mag-set po tayo ng 2 Bible verse para kada week. Tapos sa 2 week na to, second week ulit, meron ka ng 4. Sunod na week, meron ka ng 6. Sunod na week, meron ka ng 8. So in 1 month, meron ka ng 8 Bible verses. So ikaw tatimes pa natin in a year. Ang dami na pong kabisadong Bible verses. So ganun po, isa po sa mungkahi.
So sabi dito, meron pong tatlong susi o tatlong paraan. Mabisang paraan paano po natin masasaulo ang salita ng Panginoon. Sagot po, unang blanco is ulitin. Pangalawa is ulitin. At pangatlo ay ulitin pa rin po. Okay po, ulitin, ulitin, ulitin. Repetition will lead to retention. Pag paulit-ulit po natin ginagawa ang isang bagay, paulit-ulit po natin kinakabisado ng isang verse, nagiging automatic na po siya sa atin, natatandaan at nakakabisa po natin kahit okay po. Natatandaan natin kung ano ang mahalaga sa atin. Kapag po paulit-ulit natin ginagawa yung mga bagay, nagiging automatic na siya. Parang sa trabaho lang po, di ba po? Kapag bago ka naman sa trabaho, hindi lahat ng makakabisado mo. Inaaral mo siya ulit hanggang sa lumipas ang ilang araw dahil yun at yun din po ang ginagawa mo. Nakakasanay mo, nakakabisado mo. Ganun din po sa saulo ng salita ng Panginoon. Pag paulit-ulit mo siyang ginagawa, nagiging automatic, nare-retain na po siya sa utak po natin. And awit 119:72, higit pa sa gintong pilak nitong buong sanlibutan ang mabuting ininudulot ng bigay mong kautusan. So napakahalaga na meron po tayong tawag dito, meron po tayong Bible verses kasi hindi lang po natin siya na i-apply sa isang sitwasyon kundi sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. So dito po meron pong isang kurso ng pagsasaulo ng mga talata. Makita niyo po dyan sa kopya ninyo, hindi ko na po siya isa-isahin dahil masyado po siyang mahaba at marami po. Pero yung sumusunod po ng mga talata na yan ay mungkahi lamang po o suggestion para sa isang balanseng pagsasaulo ng mahalagang talata sa Biblia. Ito ay ang mga susing talata upang higit na maunawaan ang pundasyon ng kristyanong pamumuhay at paglagong spiritual. Ito ay isa lamang tulong upang higit mo maunawaan ang kahalagahan ng pagkakabisa ng mga susing talata, subalit hindi dapat limitahan lang dito ang sarili. So, may makita po kayo sa following verses po meron tayo. Ipamuhay ang bagong buhay. So kung gusto mo magkabisa ng about sa new life o bagong pamumuhay, ito po yung following verses. So yan po, pwede po siyang aralin isa-isa, kabisaduhin isa-isa. Kung gusto niyo naman po yung pagpapahayag ni Kristo, ayan din po yung following verses. Paano umasa sa biyaya ng Diyos, nandiyan po yung topic and following verses din po. Maging disipulo ni Kristo, paano? Nandiyan din po yung topic and verses, katapat po nun. Mamuhay tulad ni Kristo, nandiyan po paano mo ba sa pag-ibig, kababaan, kalinisan, nandiyan po yung topic and then following verses po. Suggestion naman po yan para magkaroon po kayo ng kakabisaduhin po sa Biblia. Dahil nasa sa inyo pa rin naman po yan. Dahil po tayo sa huli po, sabi po saan, paano pagbubulayan ng salita ng Diyos. So una, paano makikinig, paano magbabasa, paano mag-aaral, paano magsasaulo. Ngayon naman po sa huli is, paano po ba natin pagbubulayan ng salita ng Diyos? Paano natin i-meditate, paano natin paano pa tayo magre-reflect okay po sa salita ng Panginoon. Awit 1, 2, 3. Ang utos ni Yahweh, ang siyang binubulay sa gabi at araw. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing kabatisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga. Sa kapanahunan at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Okay po, so napakahalaga na bukod sa pinakabisado, inaaral, binabasa, pinapakinggan natin ng salita ng Panginoon, importante din po na pinagbubulay-bulayan din po natin siya. Nagre-reflect tayo. Ano bang connection ng verse na pinasa ko, nung tinimotion ko kanina, o nung napakinggan ko kay Pastor, sa buhay po, i-meditate po natin para magkaroon pa po tayo ng changes sa mga parte ng pagkatao natin, ang buhay natin sa pagsunod natin sa Panginoon. Sabi dyan, ang pagbubulay-bulay ay isang, sagot po, malalim na pag-aaral. Okay po, ang pagbubulay, yung pag-meditate po ay napakalalim na pag-aaral po niyan. Sa isang talata sa Biblia upang lubos na maunawaan kung paano ito isa sa buhay. So, bakit nga ba kailangan magbulay ng bakit natin pagbulayan ng kasulatan? Bakit natin kailangan mag-meditate? So, ito po yung mga rason bakit po natin kailangan magbulay ng salita ng Panginoon ng kasulatan. Una, ito ang susi upang makapamuhay tulad ni Kristo. Para maging Christ-like po tayo. Hindi po pwedeng sinusundan na lang natin yung katagang go with the flow lang ako. Hindi po. Once po na tayo ay sumusunod na sa Panginoon, gusto mo maglingkod sa Panginoon, hindi po pwedeng ganoon. Kailangan po lahat ng ating pong ginagawa ay nakabase pa rin po sa salita ng Panginoon. Susi po yun para maging katulad tayo ni Kristo. Hindi man po totally maging katulad niya,
Pero yung unti-unti, araw-araw, kasi ba katulad ng pinag-atin ng una, nasa proseso pa rin po tayo ng pagiging Christ-like po natin. So, isa po sa makakatulong para maging katulad po tayo ng Kristo, ay magbasa po tayo ng Biblia. As said in Kawikaan 4:23, ang isipan mo'y iningatang mabuti at alagaan pagkat iyan ang siyambukan ng buhay mong tinataglay. Romans 12:2, mag-iba na kayo at magbago ng isip. Hindi po natin magagawa ang mga bagay na ito kung hindi po tayo mag-aaral muna ng Biblia po. Bukod po sa mga nagtuturo sa atin, kailangan din po natin personal, okay po, na matutunan ang mga bagay nito. Tayong lahat ay nagiging sinag ng kaningningan ng ating Panginoon, ang kaningningang iyon. Ang bumabago sa ating anyo upang maging lalang maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. So 2 Corinthians 3:18. Unti-unti po, katulad ng sinabi natin, kailangan po natin ng disiplina sa sarili natin. Dahil hindi madali yung proseso po na pagdadaanan natin once na gusto po natin sumunod sa Panginoon. So isa lamang po ito, pagbabasa ng Biblia, pag-meditate sa mga dapat po nating matutunan unti. Pangalawa po, bakit ba kailangan natin magbulay? Ito ang susi sa katugunan ng ating mga panalangin. Amen po. Pag tayo ay nananalangin, di ba po, kapag nagpipray po tayo, kinakausap natin ang Diyos. Kapag nananalangin tayo, sinasabi natin sa Kanya lahat ng gusto natin, sinasabi natin sa Kanya yung mga pasasalamat natin, yung mga pinihiling natin sa Panginoon, mga pinapanalangin natin. Tayo po yung salita ng salita. Okay po, while kapag po tayo ay nagbabasa naman ng salita ng Diyos o nagbabasa ng Biblia, dun po natin makikita yung katugunan sa panalangin natin. Kung sa prayer tayo ay nagsasalita, sa Biblia po ang Diyos naman ang tumutugon o siya naman po ang nangungusap sa atin. So dun po natin matatagpuan sa Biblia ang sagot sa ating mga panalangin o sa mga tanong po natin kung marami tayong katanungan, matatagpuan po natin yung lahat sa Biblia. So lahat ng katugunan sa panalangin po natin ay nasa Biblia. As said in John 15:7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyong mga salita ko, hilingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Okay, so yung Biblia na mismo, doon mismo ang nasa mismo nabigay sa kanyang kasulatan, mag-pray lang tayo, ibibigay natin ng Panginoon. Third po tayo, ito ang susi sa matagumpay na buhay. Amen. Lahat po tayo ay magiging victorious, magiging mananagumpay, magiging matagumpay na Kristiyano na sumusunod sa Panginoon kapag po tayo ay nag-meditate ng kanyang salita. Mapagdilan po tayo magtatagumpay sa isang aspeto. Okay? Magtatagumpay po tayo sa lahat ng aspeto ng ating pagsunod sa Panginoon. Magtatagumpay tayo sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, magtatagumpay natin sa kalaban, magtatagumpay sa pamumuhay po natin. Marami tayong pwedeng pagtagumpayan na bago sa buhay po natin, hindi lang isa. So napakahalaga na lagi tayo nag-meditate ng salita ng Panginoon para meron po tayong panlaban at para tayo ay maging matagumpay din po. At meron tayong 6 na paraan ng pagbubulay-bulay sa isang talata. Una, sambitin mo ang talata ng malakas, bigyan din ng iba't ibang salita. So kung sa pag-memorize kanina, meron pong suggestion. Dito din po sa pagbubulay-bulay o pag-meditate, meron din pong suggestion. Sambitin daw po natin yung talata ng malakas at bigyan din ang iba't ibang salita. Pangalawa, isulat mo ang talata ayon sa iyong pagkakaunawa. So pwede mong pagka narinig kang verse, pwede mo siyang pag-aralin, tapos isulat mo, ano biniintindihan mo dun sa verse na yun? Okay po, yung pagkakaunawa mo. Third, gawin isang panalangin ng talata. Pwede pong ganun. Pag nag-pray po tayo, pwede nating mag-reflect din sa mga devotion po natin o dun sa mga verses na nabasa po natin. Or, pang-apat, sagutin ang mga susunod na katanungan ayon sa iyong pagkaunawa sa salita. Pwede din naman po kapag po tayo ay nagbasa ng salita ng Panginoon o kasulatan, meron tayong meditate na verse. Yan, pwede po natin sagutin itong Space Pets question na to. Space Pets po stands for, ayan, so yung SPACEPETS, ayan, galing po yan kay Rick Warren. Kaya po dun po sa kanyang book. So yung S stand for sin to confess. Okay po, kunyari may binasa po kayo, ano ba yung sin to confess o yung kasalanan na dapat ihingi ng, sagot po sa blanco, tawad. Okay po? Ano po ba yung kasalanan na dapat natin ihingi ng tawad? So, sin to confess. Pangalawa, P, promise to claim. Ano po kung dapat angkinin? So, yung sagot po dyan is angkinin. Ito po tayo nagbasa. Pangatlo naman po is A, attitude to change or ano po ba yung mga ugaling dapat kong
babaguhin base sa nabasa ko salita. Sunod po is C. Sabi sa command to obey o sa Tagalog, ano ba yung utos na dapat sundin? Sundin po yung susunod po na sagot saan. Sunod naman po is E. Example to follow. Ano ba yung halimbawang dapat kong tularan? Dapat tularan. Tularan po ang sagot saan. Sunod naman po is P ulit o pets. Doon tayo sa P. Prayer to pray. Okay po. Prayer to pray. O sa Tagalog, ano ba yung panalangin dapat kong sambitin? Yung sagot po ay sambitin. Sunod naman po is error to avoid for E. Or kamaliang dapat iwasan. Ano yung kamaliang dapat iwasan? Sunod naman po, pangalawa po sa huli, truth to believe. Or ano po yung katotohanan dapat paniwalaan. At panghuli po, something to praise God for. Or ano yung bagay na dapat ipagpasalamat sa Diyos. Ang sagot po ay ipagpasalamat. Okay po. So sana po, matandaan po natin itong mga bagay na ito. Napakalaga. Lalo ito po itong huli, isa po ito sa natutunan ko rin po at ina-apply ko pa rin po sa pag may pagkakataon dahil medyo may ilan na po tayong mga natutunan, so lumalago po tayo. So bilang nagsisimula, pwede po natin gawin itong bagay nito para mas lalo po tayong magkaroon ng kaunawaan sa salita ng Panginoon o sa Biblia. Yung space pets po natin natawag po natin. Sing to confess, promise to claim, attitude to change, command to obey, example to follow, prayer to pray, error to avoid, truth to believe, something to praise God for. So napakahalaga po. Bilang pagtatapos po, bago po ako magtapos, I'd like to challenge everyone. Gusto kong hamunin ng bawat isa sa inyo. Lahat ng nag-undergo po ng class 201 na makabisado po natin ang Biblia. Hindi po yung mismong nilalaman, pero yung paano po yung pagkakasunod-sunod. Unang hamon po, pagkakasunod-sunod ng Biblia ng ating pong Biblia. Kasi diba po, sa loob ng ating Biblia, meron pong 66 na aklat o 66 books na tinatawag po natin. Starting from Genesis sa Lumang Tipan hanggang Revelation po sa Bagong Tipan. So 66 books po yan. Kabisaduhin po natin yung pagkakasunod. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, and so on up to Revelation po. Para saan? Para kapag po tayo ay titingin ng Biblia, hindi na po tayo titingin sa table of contents. Hindi na po tayo magtatanong sa page na ano natin yung page. Okay po, so kung gusto natin lumago, isa po yun sa dapat din po natin matutunan. Ang makabisado po natin yung 66 books sa Biblia. So nawa po meron po tayong natutunan sa hapon po ito, sa araw po na ito, at nawa po maating po may sabuhay ang ating po na pag-aralan sa class ng 1. Ngayon po ay inanyang pribawati sa napanalangin sa oras ito. Lord, maraming salamat po sa tapos pa namin pag-aaral sa oras na ito. Panalangin ko na patuloy mo po Panginoon ipaalala sa amin ano po yung mga napag-aralan po namin. Kayo po Panginoon yung patuloy na maging magpaalala sa amin sa lahat ng pagkakataon. May isang pabuhay po namin lahat ng maririnig namin sa salita mo Panginoon, may apply po namin, hindi lang po mapakinggan, hindi lang po ma-meditate Panginoon, kundi may isang buhay po namin. Bilang mga nais po namin lumalim sa iyo, bilang mga tagasunod mo Panginoon. At nawa panalangin ko patuloy pang mag-grow ang bawat isang nag-undergo ngayon ng class 201 namin naman. Maraming salamat po. I declare victory upon victory and blessing upon blessing sa lahat ng narito. In Jesus' name, Amen. Sa kapagpalang araw mga kapatid.